the only way to make it work talaga kapag willing to adjust lahat ng departments. Nagkakaroon kami ng intindihan na kapag may extend na kaming maraming kantahan, yung other scenes na shoot namin that day, mas magaan sana para maging realistic siya. So yun, setting lang talaga, managing expectations lang from everyone, internally pati yung mga expectations sa mga bosses. Mas ganun to, planning talaga. Yun, ako speaking of planning, si Rod napaka-maplano niya na director. Kasi totoo, kasi ako, support ako sa kanya eh. Tapos ang nakakatuwa kay Rod, marespeto siya in a sense na pag nag-message yan sa Viber namin, kung ako po ang masusunod, ganito po siya. Tapos mag-send siya ng mga peg na... Madaling araw. Yung mga peg na... Yung mga pangtotohanan. Halimbawa, meron siyang eksena na kukunan na sa kwento, bobongga na si ano, di ba? So magpe-performance sa... Siyempre kapag ang budget mo naman po ay medyo, alam mo na, limited budget, siyempre ganyan-ganyan lang. Pero siya, ganito po kasi dapat yung parang, pero hindi siya yung parang dapat ganito. So ang gaganda, yun yung sinasabi niya kanina, natutuwa ko, how he listens, but at the same time, he's really trying to commit to excellence. And I think yun yung ano yun yung binibigay ni Rod na dahil he's committing to excellence, kaming mga nakasuporta sa kanya, gusto namin yung panghawakan din. Kaya I think nung napanood ko din yung mostly yung gawa nila, sobrang for an afternoon drama, I think it's really like a good quality material and I'm really very proud to be supporting Rod in this part. Yeah. Direct parang mas basic yung ganito. Paano po ba yung kanina? Sa totoo lang po, mas praktikalahan lang po eh. Minsan ganun lang po ang basehan natin namin. Wala kaming porque main unit, second unit, dito ang start na to. Wala po kaming ganun. Kasi, balik ko lang ang ano nung na-meet ko po si Carlo Cato 10 years ago sa Ricky Workshop, nanalo na siyang best director noon sa Cinemalaya. So in terms of expertise, meron po talaga lamang pa po siya sa akin sa maraming aspekto. So wala kaming tanong kung sino ang mas kayang mag-shoot ng any sequence. Kasi alam namin na it's not about us naman talaga. Hindi naman pinaka-role ng director to be invisible. Hindi naman kami ang bida, hindi kami kakanta. It's just really bringing to life the story. So walang way ng hatian. Wala siyang hatian. Tapos yun, sorry, nagmumukha nagpupurian kami. Pero, may jowa po kami pareho. Pero may jowa ka pa. Magot ka muna. Pero yun, para kami magkapalit kay Ricky Lee. Kaya kung nung sinabi sa akin na siya yung magiging main unit ko, ang game plan ko talaga is to support him. Tapos I remember, makutkot talaga si Rod and I like it. Kasi ang kagandaan kapag makutkot ka na director, alam mo yung gusto mo, it's easy to follow. Kaya ka nga director you direct. Pero may ibang mga director kasi na parang medyo hindi masyadong malinaw. Pero siya malinaw kaagad. So ako, alam ko kaagad paano ko siya susuportahan. And I still remember, nung bago ako sumampa, sabi ko, Rod, kinakabahan ako, pa-send nga ulit ng PDF mo, yung parang pinaka-visual deck niya. Tapos sabi niya, kayang-kaya mo yun, sabi niya gano'n. Pero ayokong isipin na kayang-kaya ko. Kasi ang gusto ko din, ibigay ko kay Rod yung 100% ko. In terms of patian, I think hindi siya nagmamatter. Pero, mas... Whoever is available. Oo, whoever is available. Tapos nagpapasahan kami, nadidirect ko si Zep, nadidirect ko din halos. Pero, mas nadidirect ko yung mga kontrabida. Nasa mas mayamang bahay ako. Logi sila, so nasa mas mayamang bahay ako. Dating ako lang naman, kapag kinukunan ko yung mga nasa mayamang bahay, naniniwala kasi ako lagi na kapag human ka, hindi mo naman alam na kontrabida ka eh. So lagi kong hinahanap yung puso ng mga kontrabida. I mean, tayo pag pinaro natin sila, they are kontrabida. But for them, meron lang din kasi silang mga pinanggagalingan. So I think yun naman yung naging challenge ko. Tapos kapag mahawak naman ako ng mga mas bida, ang nakakatuwa, dahil mas sila naman yung nagkakasa doon, buton na sila. Kumbaga alam na rin nila direct kung paano mo sila. Yes. So kumbaga, ang dali na lang din talaga. May flow na rin po talaga. Since nabanggit niyo naman po yung cast, how is it directing parang two generations of stars? We have the veterans of course, we have the young ones. Hindi ko nga po alam kung paano yung naging setup na. Kasi from the very beginning, everyone's been so open. I remember Miss Vina, day one pa lang sabi niya, direct, tell me whatever you want, talk to me, ganyan, kasi gusto ko ma-deliver ko yung gusto ko. So never nagkaroon ng air of
we know better or we know more. Parang lahat talaga kami, ang sinasamba namin yung kwento. Yung tama sa kwento, doon po tayo. So everyone's been so open. Tapos ang nakakatuwa, dito ko talaga na-gets na yung chemistry pala na tinatawag. Kaya sa chemistry, experimentation siya eh. Hindi siya by default na, ay may chemistry na tayo, may chemistry na yung pamilya, ganito. Nakikita ko kasi sila tinatrabaho talaga na dahil narinig ko lagi siya. Yes. Hindi ko pinapa-off yung headset ko dahil maraming chismis doon. Pero naririnig ko sila nag-rehearse. Isipin niyo pa si Kuya Smokey, si Miss Manny Lee, mga batikang artista na yan. Nagsiset up pala kami ng ilaw, 30 minutes pa bago ready. Narinig ko na sila, nagbabatuhan silang line sa gilid. Without us needing to tell them na, ma'am, mag-rehearse pa tayo. Hindi. Ganun nila gustong mag-deliver po ng maganda. Tapos siyempre ikaw na nakarinig, hindi talaga ako pwede pumalpak dito kasi magsisipag ng mga kasama ko. Yun po, nagkakahawaan. Oh, as in sobrang actually nakakabilib yun na imagine mo ako dahil nga nasa mas mayamang pamilya ako, 'di ba? So mas kina Tita Tessie, kina Vina. Nung unang sampa ko, meron kang tendency na matakot sa kanila. Pero you know what? Maniwala kayo at hindi, mas sila yung napaka-open. And for some reason, sobrang kilig na kilig sila working on younger generation. Ako I'm young, I am a younger director, no? Tapos parang ito dahil hindi rin ako, may mga times na hindi ko rin na-off yung I think sinasadya po. yung lapel. So naririnig ko yung chika. Hindi alam to ni Tita Tessie, pero narinig ko. So alam mong genuine kasi hindi niya to pinaparinig sa akin. Pagpasok niya, sabi niya, oh, you know what? How did Carlo take it? Sabi niya, there's a language. Ganun siya. So parang, alam mo yung parang gumaganon si Tita. So parang, kasi pina-preview niya eh. May kasi ako, tinatry ko as much as possible. Since supplementary lang naman ako, tinatry kong lagyan kahit paano ng language pa rin. Yung parang bigyan natin ng elevated teleserye pa rin. So parang tinatry ko pa rin, dahil mas galing ako sa pelikula at indie film, tinatry kong lagyan ng language na ma-appreciate pa rin ng common natin na audience. But at the same time, pag titingnan mo, may konti pa rin siyang language. So parang na-appreciate nila yon. Tapos sa mga younger generation naman, dito mo nakikita na iba yung talent, pero yung talent kapag naging skill siya, iba din. So I think dito yung nakikita na meron mga natural talents, of course, our younger generation, pero it takes time, it takes experience, and it takes a lot of commitment for that talent to be a skill. Like as simple as blocking, na parang ang galing humarap ng camera ng mga veterano mo. And you know what, hindi kasi siya natuturo eh. Natututunan mo yan in experience. And I think yun din yung pinanggagalingan ko na itong pagpasok ko sa teleserye, some other filmmakers will say na parang wag ka mag-teleserye, iba yan, blah 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 blah. But I think you know what I really appreciate here is it gives me experience. And you know, ang nung dinasal ko talaga nung pumasok ako dito is, Lord, sana po ma-enjoy ko yung trabaho ko dito sa loob ng teleserye. And you know what, nung pumasok ako day one, it felt like I'm in my element. And I'm really really glad because I think it's really the whole team na meron silang open and grateful heart. Wala tong chismis. Kasi syempre pag walang etchos pag nagtanong ka sa mga kapwa mo direktor, ano dyan, bla 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 bla, kasi madami kayong kinukunan, so mataas yung, kumbaga, salpukan, tapos it's a dog pero nabiyayaan ako na napakabuti ng team namin from down up. Totoo. Tapos yung mga artista namin, gusto nila lahat magbigay ng A-game. And then, ikaw na-i-inspire ka, na umabot ako sa point na pag pumapasok ako, nagluluto pa ako ng baon. Ganun ako ka-inspired, na magigising ako ng earlier, para pagdating ko, I'm really like in a good hope. Alam mo yun, mapuso talaga yung material na to be fair. Ano po, example, habol ko lang po kung gaano kagaan yung set namin. Hindi pa kami lumalampas ever sa allowed na time. Tapos meron po kami isang araw, natapos kami 4 hours in advance. Tapos ganun kami ka-respectful sa isa't isa. Kasi normally pag iba yan, sayang yung 4 hours magkarga tayo. Pero kami, dahil alam namin, binibigyan namin lagi yung best namin. Talagang in-enjoy namin yung extra 4 hours, more time for our families. Yun po, ang ganda lang niya na foundation. Kinikilig ako kasi may ganyan din kami moments. So si Tita Tessie, tawag natin birthday niya. Kasi ibig sabihin, yung mga eksena, siya lahat yung halos. Syempre medyo may edad na rin si Tita Tessie. Pero dahil birthday niya, tuloy-tuloy. Tapos naalala ko after lunch break or dinner break, nanghingi lang siya ng additional 1 hour to rest and reset. Pero nung nalaman niya na parang ang game plan is, Tita, what if magano na lang tayo? Parang pack-up dinner. Ibig sabihin, ililate mo yung dinner para yung 1 hour na allotted for that dinner, uwian na lang. Ayun na yun. Bigla siya nabuhay. Sige, tapusin na natin lahat. You get what I mean? It's really a teamwork na parang lahat sila, nagiging teamwork siya. Tapos ramdam mo kapag maganda yung eksena na kunan namin,
kilig din sila. So parang yun yung nakaka-excite dito na lagi silang, it's really a team work talaga na tulong-tulong tayo dito tapos kinikilig kami lahat kapag magaganda yung mga nakukunan namin. Take out niyo sa sinasabi ng fans sa dapat ng gabi. Ay, Siyempre po nakaka-flatter, pero actually mas gusto ko siya pang hapon. Kasi for me yun yung pinaka-consistent na audience. Tapos, tsaka yung napapanood ng nanay ko lagi. ako naniniwala. Ako naman din dahil panghapon din. Ako feeling ko kasi mas gising yung mga bata, no? I think feeling ko ang tawag dito yung sinasabi mo kanina, napalaki tayo ng mga afternoon Teleserye shows, talaga. no? Diba? Tapos yun din yung pinapanood ng mga lola. Naalala ko yung lola ko kasi pag nanood yan sa TV, hindi mo siya nakakausap. Tapos as in nakikipag-interact siya, gumagano siya. Sumasagot. Tapos ganon. So parang naalala ko lang yung mga moment na yun. And hindi mo napansin na yun pala yung naging building blocks mo din kung paano mo makita ang mundo. And you know, I think this show really offers na gets ko, hindi naman siya toxic positivity, pero it gives you hope. And I think sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, sa nangyayari ngayon sa mundo, we need more of this material. Alam mo yun, ang perfect term, hindi siya toxic positivity, ano siya, wild optimism. So yun yung kailangan natin, na parang amidst lahat ng nangyari na parang, what if try ko ulit sumubok? What if mangarap ulit ako? So I hope ganun po yung show na yun. And may fan pack ako. Alam niyo ba, hindi ko alam kung pwede kong banggitin, pero nag-audition ako dati Nalaman natin. Nag-audition ako dati sa PBB kasi syempre ibang channel. Totoo ba? Yes. Nag-audition ako dati sa PBB because nung bata ako, my dream is actually to be a artista. Ako din. I still want to be an actor. Lumaki po ako Yun- sa Starstruck na Yun yung dahil. Yes, lumaki ako sa Kakanood ng Starstruck. Starstruck. Pero feeling Pero sa ko, PBB. pero ang Starstruck kasi pagwapuhan. Tapos meron kang Star in a Million na pagalingan ng kanta. Wala ako dyan. Nung lumabas ang PBB na kwento ng totoong buhay, marami ako niyan. So, nung nag-audition ako, you know what? They asked me, sa audition kasi kaano yan cattle call, yung nakapila kayo. Tapos sabi niya, describe yourself in one word. You know, I remember, alam mo sinabi ko, dreamer. Kaya nung dumating itong project na to, Born to Shine, parang feeling ko pinaremind niya sa akin that I am also born to shine. So parang feeling ko nag-connect lang siya. And by the way, I was able to shoot. Nag-work din ako sa kabilang stasyon. Bakit ko sinasabi? Nag-work ako sa kabilang stasyon. And you know what? Nung pandemic, saan ako lagi nag-shoot? Sa loob ng PBB house. So hindi ako naging housemate, pero naging director ako sa loob ng PBB house. So I think it's really about this, yung pag naniwala ka na mangyayari siya, gagawa at gagawa ng paraan ng universo para ibigay niya sa'yo. Last question for myself, Direct. Of course, nabanggit yung word na chemistry. Chemistry is really important when it comes to the lead stars. Let's talk about Zephanie and Michael. As the one seeing them in front of the camera, what can you share about, the chemistry between the two stars? Oo. Aha. Well, syempre may Nag-isip mga ng mga alam, kanina. may mga alam akong history nila na hindi pwedeng ma-share lahat yun. Pero ang naging trabaho ko po talaga is ibalik uli sila sa space na let's create love between our characters. So may mga eksena minsan, kunyari kiligan scene, nararamdaman ko, medyo minamadali. Kasi syempre may awkwardness, pagbabad-babad. So pag nakikita ko na awkward sila, lalo kong pinapahaba. Binubulungan ko yung AD, titigan muna, huwag mo na iba to yung next line. Kasi ako po, pag nag-shoot naman ako ng kiligan, lahat ng mga rom-coms kasi is 90% tinginan. Love really happens sa tinginan. At sa mga toong nagmahalan na, medyo yun yung iiwasan mo pag ayaw mo na bumalik doon. So lalo ko pong pinagtitiginan. Pero on top of that, Zephanie stan talaga ako. Nung sumali siya sa Idol Philippines, tanto-tanda ako, sinabi ko sa jowa ko na balang araw na ako yung batang yan. And back then, I didn't know na magiging part kasi ako ng Cornerstone din siya. So dahil nangyari ito, ayan, parang ko na siya, Junakis. Diba, pag sinabi mo talaga sa Dreamer din universe, si Direk. Oo. Mga probinsyano kami parehas eh. Pag Talagang- sinabi mo siya, it's not, Masang-masa. mangyayari siya eh. Pag ako naniniwala ako doon, pag sinabi mo siya, mangyayari siya. So, Direk Carlo, what can you say about their Ako, chemistry? sa chemistry, wala ako masyadong alam sa past nila, pero parang meron ako naririnig na may something, di ko alam. Dininay. Oo. Alam ko, hindi ko alam yung naririnig ko. Pero feeling ko silang dalawa naman are very capable actors. They're very capable actors na pag nasa set sila, they're very professional. They're in character. You know what? Kasi nung nakatrabaho ko, syempre nung sumampa po ako, nabuo na nila yung mga characters nila eh. So, yung trabaho ko na lang talaga is to guide them
pero somehow yung 90% ng characterization nila buo na. So parang pagdating nila sa set, hindi na sila na yung characters. So yun naman yung na-appreciate ko. Tapos ako na lang yung tumotono. Ako na lang yung nagpa-fine tuning ng kabuuang atake. Pero never kong nakakita na parang may awkward or whatever. Nakikita ko na pagdating nila sa set, artista sila, professional actors. Naalala ko lang, parang ang pinag-goal ko po sa kanila ay mag-create ng kilig na appropriate sa edad nila. Kasi most of the time, these stars, when they've been doing projects together, nakakalimutan nila how young they really are. Yeah. So, kailangan ko silang i-remind na dapat yung kilig nyo para sa edad nyo. Pure pa siya, wala kang pake sa nakikita ng mga tao. Ito yung klase ng kilig na yung linya hindi dapat lakado. Yeah. Mautal-utal ka muna. Kasi yung character dito ni Michael, celebrity din siya eh. Pag celebrity ka, sobrang alam mo i-produce yung sarili mo. So yun yung pinapatanggal ko sa kanya when interacting with the character itself. Para maging totoo yung kilig ko niya. Si Jimmy Ann pagdapag sa audio. Sa Vina Si po. Vina po. Tapos si Raver, Siya yung Si- asawa po. May sa audio siya ganito. may revelation pa po. Tapos si Manny yung Si Mikey po. Oo. Hindi ko sure kung correct yan, pero yung first lot kasi no afternoon time, parang yun yung pinakamalaki. I know. Like trending, yung ratings. Pero may pressure ba sa inyo? And nandun pa rin ba yung formula na may mga campy, samparan? I think hindi magugustuhan ng mga boss kung sagot. Pero ako naman po bilang director, kailangan kong lagi ding alagaan yung health ko as an artist. No? So, hindi po ako masyadong nag-obsess sa ratings. Yeah. Kasi hindi ko yun makokontrol eh. Walang amount of hard work that I can control it directly. Di ba? Kahit hindi ako matulog ng isang linggo, walang direct effect yan sa ratings. So, all I can do is create a story that I'm proud of. So talagang whatever the ratings will be, ay pagpapasalamat. Kapag mababa, hanapin kung saan nyo kailangan strengthen based sa research. Pero ayoko po siyang gawing sentro ng kumbaga driving force ko kasi medyo toxic po siya. Yeah. And naniniwala din naman ako na magkakaiba lahat ng shows. May mga shows na una pa lang sabog na, may mga shows naman na medyo slow burn. So yun, more than anything, the only thing that I can control is how we are behind the camera. If we're happy, if we're creating performances that we're proud of, if we feel like we are representing the stories of the audience that are watching us, yun pa lang panalo na po kami. So yun na lang yung motivation po namin. I share the same. I think that at the end of the day, or baka hindi ko alam if it's a new thing no, na mas story is the master. I think yun naman ako, aside from support ko kay Rod, ang pinakaunang boss ko dito ay yung kwento. So, masaya ako na nabigyan ako ng pagkakataon na makapag-GMA at syempre gusto mo na maulit pa ito. Pero I think ako naalala ko nung kinausap ako ni Miss H, they offered me this project. I think hindi naman, parang medyo nandun na rin ako sa position ko na at that time namimili na ako ng project. I mean, medyo matagal na ako rin ng konti sa industry. So, nung in-offer ito, kinilig ako, pero at the same time, I remember them telling na pag kinuha niyo po ako, kinukuha niyo ako. Hindi yung kinukuha niyo ako to fit someone else's tingin niyo sa pagdidirect. And I remember that ako ang may offer ko po sa inyo is I always commit to excellence. And I always, laging master ko ang kwento. Sabi ko, lagi magkakaroon tayo ng clash here and there. Hindi nyo afford yung ganito. Pero lagi ako magiging bosses ng kwento. Kasi at the end of the day, kayong lahat may iba kayong mga isa-serve na master eh. May isa-serve ka na master the audience, may isa-serve ka na master na the bosses, may isa-serve ka na master na yung artista mo hindi niya kayang gawin ito, gusto niya ganito, pwede bang ganito na lang, wala nang ganito. Pero I will always be the bosses po ako ng kwento. And laging yun lang naman po ang trabaho ko, maging bosses ng kwento. And always trying to find that harmony para the music. So ako din, parang hindi ko pa ngayon naiisip, siguro dahil first ko, pero baka din kahit tumagal ako, hindi ko siya masyadong iisipin. Kasi feeling ko at the end of the day, naniniwala ako na universe will always find its way. Pwedeng hindi ka rating ngayon, pero later on magiging klasiko ka. Like, kagaya ng mga kanta. Hindi lahat ng kanta, I can imagine pag tinanong mo din sina Vina, meron silang mga kantang feeling nila, or parang sinabi siguro ng mga manager nila, mag-hit yan, and then hindi siya nag-hit. And I'm sure na yung lahat ng mga nag-hit nila, more likely than not, yun yung mga nilagyan nila ng buong puso. And they find their audience. Ilang songs meron? 100. Parami po ng parami eh. Ang ganda po na. Medyo challenging po siya Dapat kasi pwede mag-workshop.
Watch out na yun. Actually, Ang hindi ko po alam yung may mga typical naman po sa mga teleserye, may minimum length talaga eh. So parang alam ko mga 3 months, parang yun ang minimum eh. Tapos syempre depende nga po sa pag kumalo ang reception. rating. So dapat pala isipin natin yung rating. Wala nga pala. Para magtrabaho na. Okay. Actually, napaka-importante ng rating. I think feeling ko po, hindi guys, kapag hindi nyo nagustuhan, hindi, pag nagustuhan nyo, i-share nyo. Pag hindi nyo nagustuhan, i-PM nyo kami para maayos namin. Opo. Kasi, sabihin nyo yung gusto nyo. Ay, pero gusto ko po yung tanong niya about camp. Yeah. Feeling Kasi ko yun yung kami time slot naman. yun eh, campy talaga. Oo, dun kasi yun yung kinagat kasi noon eh. May babagayan po talaga siyang kwento eh. May babagayan siya Pero yun eksena. nga, parang kakaiba yung Iba siya, kwento niya. puso. Very grounded po itong sa amin, realistic. Pero may mga ano pa rin, may sampalan, may awayan. Pero lagi talaga siyang babalansehin. Parang masasaganon po kami ng space. Direct, can we take a good picture?